Ating Holy Wednesday edition, makakasama po natin ang isang religion teacher mula sa Marist School, Marikina, and pag-uusapan po natin ang ilan sa mga Lenten traditions nating mga Katoliko. So please welcome to Shoutout. Siya rin po, bukod sa isang religion teacher, ay ang Secretary of Shrine Ministry of the National Shrine and Parish of Our Lady of Aranzansu. Please welcome Brother Jeremy A. Josef. Good evening, Good evening Brother po. Jeremy. Good evening po. Okay, bago tayo magtanungan, maikwento lang din natin sa mga nakikinig tsaka sa mga nanonood. Kasi ang Our Lady of Aranzansu, tatatak talaga sa'yo ang symbol niya ng apple. Yes. So bago mag-start yung programa, bumili ko ng mga apples, not knowing, nung binibigay ko siya kay Brother Jeremy, sabi niya, ay meron din akong dalang apples para sa'yo. So para kami nag-exchange gift lang ng apples, pero mas special kasi yung apple na binigay nyo sa akin dahil yun pala ay kumbaga in-offer na Opo. sa Our Lady of Aranzansu. So Yes thank po. you po. Maraming salamat. You're welcome po, ma'am. Okay. Sorry, nawala yung N. Dapat pala walang N. Sorry po. Nadagdagan lang. Aranzasu. Ayan. Yes. Sorry na. Oo. So, yan po ang epekto ng laging nakabilad sa arawan ngayong tag-init. Anyways, pag-usapan na po natin, kailan nagsimula po ba ang bisita iglesia sa Pilipinas? Kasi ito lagi natin tong ginagawa tuwing Holy Week. Traditionally, it's Monday, Thursday, pero yung iba, ina-advance ni. Pero bakit po ba nagkaroon ng bisita iglesia? Originally kasi nag-start siya during the 16th century with Saint Philip Neri. So nagkaroon po ng mga 7 stational churches po sa Rome. Kasama na dito yung mga basilicas po natin like Saint Peter's, San Juan Lateran, Santa Maria Majorem, Santa Croce, so San Sebastian, and then yung Saint Lawrence outside the walls, and then Saint Paul outside the walls. So ito yung mga 7 churches noon na pinupuntahan ng mga pilgrims. This becomes now na naging act of penance ng mga tao. So dito nagtitika sila, and this becomes the devotion now. Then pagdating naman dito sa Philippines, dumating siya nung mga 1565 through the Augustinian missionaries. Yes. So dito, kaya siya naging bisita iglesia kasi dito bumibisita yung mga tao in order to be as a part of their penances, and also pakikiisa na rin kay Jesus na nanalangin sa halaman ng Gethsemane. So every stations na to may tema siya. For example, yung pananalangin ni Jesus sa halaman ng Gethsemane, pagharap ni Jesus kay Caiphas, kay Anas, and so forth. At ang start talaga ng bisita iglesia ay after ng washing of the feet. Then maglala siya until 12 midnight. Ng Good Friday. Kumbaga pa sa salubong yes sa po, Good Friday. pagsalubong na sa Good Friday. Okay. Pero bakit po 7 simbahan yung dapat puntahan? Is it really required na 7 o okay lang naman kahit hindi makakota ng 7? Actually, ayun, nag-originate talaga siya doon sa Roman churches po natin na bumibisita talaga ang Sa mga 7. pilgrims. 7 stational churches po natin. Siguro hindi naman in my opinion naman, hindi naman din po siya masama kung hindi mo siya makukumpleto kasi sa mga simbahan po meron po ang pinupuntahan po doon ay yung altar of repose. Yes. Ngayon doon po sa altar of repose na yon, ang mga kada simbahan po kada oras po may mga naka-assign po yan na magdadasal. So pwede naman na kung hindi talaga kakayanin mag 7 churches po, pwede naman sila magstay sa parish nila para magtanod upang samahan ng Panginoon sa pananalangin at sa kanyang simulan ng paghihirap po. And please make it 1 hour kasi yun ang sabi, 'di ba? Opo, Yun 1 nga hour. yun nga yung ni-request ni Jesus, 'di ba, sa Opo. kanyang mga disciples, can you stay with me even for an hour? Yes. 'Di ba? Okay, pero sinasabayan po 'to ng Stations of the Cross. Usually, Ng iba. Opo, yung iba, kasi wala naman siyang wala naman po kasing fix na prayers na binigay ang simbahan. So yung mga ibang tao, ang ginagawa nila,
nagcha-chaplet of the Divine Mercy, yes. nag-rosary. And then yung iba, para at least kahit papano, 7 churches, Stations of the Cross yung iba via Matris Dolorosa, yung Seven Sorrows of Mary. Mary. Yes. Ngayon, may mga ibang dioceses po na nagbigay rin po sila ng mga mungkahing panalangin na pwedeng gamitin ng mga tao sa Visita Iglesia. Tapos alam mo, brother Jeremy, naisip ko lang ngayon kasi 'di ba, nag-originate talaga to sa time pa noon pa. Pero kasi dito sa Pilipinas, parang nagkaroon din ng significance yung 7 churches inside the walls of Intramuros. Yes, 'Di ba? During that time kasi, bago naggera, may 7 simbahan of different orders. Agustinians, 'di ba? Dominicans, at kung ano-ano pa, sa loob mismo ng walled city. So, akala ko talaga, dun lang yun galing. Yun pala. May original pa. Yes, hindi lang from basta Rome. dito sa Pilipinas, 'di ba? Yung mga other rites or yung mga other traditions pa natin katulad ng bakit po sir mahaba ang misa kapag yung vigil, yung Easter Vigil Mass na tinatawag. Kasi hindi lang siya first, second, third, may third, fourth, ilang reading, yes, di ba? may 7th reading pa po yun. Yes, bakit po ang haba? Dito po kasi pinapakita kasi ng simbahan yung pagkakakonekta mismo nung salvation history nung panahon ni Moises hanggang sa New Testament. Magkakakonekta po iyan. Yes. So, kaya siya dilim kasi nga ipinapakita doon yung pagtawid ni Jesus. 'Di ba po sa sumasampalataya ako, 'di ba? Meron tayong panalangin doon at nanaog siya sa kinaroroonan ng mga yumao. Yes. So yun yung tinatawag doon na darkness. Oh. Yes. So upang sa ganon, iligtas ni Jesus nung pagkapanahog ni Jesus sa lugar ng mga yumao, ang ginawa ni Jesus, sinama niya yung mga faithful, yung mga prophets natin, sila Adam and Eve, papunta doon sa langit. Okay? Kasi during Genesis kasi shinut ng Diyos yung yung paradise. So sa pagsarado ng paraiso, ngayon ang ginawa ni Jesus, binuksan niya ang pintuan ng langit para sa mga sumusunod sa kanya. Wow. So at least ngayon naiintindihan na natin, at least wag kayong magrereklamo na ang haba ng misa. Kasi 'di ba yung iba nababagot, nagwa-wonder na ang haba naman ito, nakatulog na yung iba, ang reklamo gutom na ako, 'di ba? Yes. So ano ba naman yung sacrifice na gagawin natin sa sakripisyong ginawa niya para sa atin? Ay, yes. Diba? Ayan. Baka meron pa po kayong i-add like yung ating mga Lenten activities ng National Shrine of Our Lady of Aranzazu? Yes, sa ngayon, kasalukuyan na po ngayon nagaganap ang prosesyon ng pagpapakasakit ng ating Panginoong Jesucristo. Then bukas ay... Mga life-size images po ba? Yes, mga life-size images. Pwede ba kayo humabol kung nandiyan kayo sa San Mateo area? Yes. Go na, yung mga Marikina, go. Yes. Actually, sa buong Pilipinas, isa ang National Shrine of Our Lady of Aranzazu sa may pinakamahabang prosesyon po sa buong Pilipinas. How many more or less images? Nasa 90 plus po. Wow. Mga religious images po. Apo. I see. Okay. So aside from doon, ano-ano po yung mga simbahan for Visita Iglesia in Rizal aside from the National Shrine of Our Lady of Aranzazu? Although sa lahat naman ng dioceses natin, mga dioceses, meron tayong mga simbahan na malalapit din. So dito I would like to promote yung aming mga shrines sa Rizal. For example, yung National Shrine of Our Lady of Aranzazu, the Diocesan Shrine and Parish of St. Paul of the Cross, Diocesan Shrine of Our Lady of the Abandoned, Diocesan Shrine and Parish of St. Feris of the Child Jesus sa Masinag, Antipolo Cathedral. Tomorrow, they will be having their alay lakad. Oo, naku, ang dami na ng mga maglalakad ng nakayapak papunta sa Antipolo. Oo. Yes. Wow, kinikilabutan ako. So sana po maging meaningful at sana sa pamamagitan ng programa na enlighten din ang marami sa mga nakikinig at nanonood sa atin kung bakit
may bisita iglesia, kung bakit mahaba ang Easter Vigil Yes. Mass, at yung mga Way of the Cross, at yung mga dapat nating ginagawa ngayong Opo. Semana Santa. And with that, maraming salamat, Brother Maraming Jeremy. salamat din po. Ayan, sa inyong pagdalaw sa amin. Thank you so much for the apples. I promise, i-share ko yan. Apo. Ayan, You're di ba? welcome po. At sana Thank you, mga Rich. kapatid, maging makabuluhan din po ang inyong Holy Week. Ito yung panahon na, o sige na nga, siguro marami sa inyo mag-outing at kung ano-ano, pero sana kahit isang araw lang tumigil tayo at magpasalamat sa sakripisyong ginawa niya